So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayun, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another game test na naman tayo. And this time, i-game test natin ngayong early 2025, itong iPhone 12. Okay pa kaya to for gaming, lalo na nag-price drop na to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, another game test na naman tayo, and this time i-game test natin itong iPhone 12. So quick reminder lang, this iPhone is powered ng Apple A14 Bionic chip with 2,900 plus mAh battery capacity lang. So pag gagamitin nyo to for gaming, expect nyo na mabilis lang talaga malubat ng iPhone 12. Few hours lang itatagal nito when it comes sa gaming dahil maliit lang po ang battery capacity ng device na to. So 4 games lang ating i-test, tulad na lang ng ML, COD, Honor of Kings at Firelight 84. At itong storage na kinuha natin is 128GB of internal storage. So first lalaruin natin is Mobile Legends. So itong ating settings. So refresh rate niya, nakaset sa Super Graphics Ultra, naka-on ng outline at shadow, at naka-full download na ang resources. So pagdating sa Mobile Legends, kung makikita nyo, napakaganda pa rin ang performance dyan ng iPhone 12. So nakaset tayo sa high setting. So far, no frame drops naman at all. Super smooth ng performance. So yung kanyang form factor is very good when it comes dito sa gaming. So makakalaro kayo ng very smooth ng ML dito sa iPhone 12 ngayong at early 2025. So next is Honor of Kings. So ito ang ating settings. Graphics, FPS High Resolution Ultra. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, maganda rin ang performance dyan ni iPhone 12. So far, wala naman tayong experience sa mga malalang frame drops dito sa larong to. Smooth naman siya sa mataas sa settings. So makakalaro kayo ng mabuti ng Honor of Kings sa iPhone 12. Maganda performance. So next naman is COD Battle Royale. So graphics natin, ayan, set natin sa max. Frame rate, tapos graphics, very high. So ito yung settings natin, Battle Royale and multiplayer.
So pagdating sa COD battery health, kung makikita nyo naman, napaganda rin ang performance dyan ng iPhone 12. Nakaset tayo sa mataas sa settings, pati yung movement niya, ayan, super smooth naman. No frame drops naman tayo na-experience dito sa COD battery health dito sa iPhone 12. And when it comes sa kanyang overheating, so far wala pa naman tayo na-experience sa mga overheating issues dito. Maganda pa rin ang performance nitong device na to ngayong 2025. Dating sa COD, multiplayer, mas maganda performance, mas smooth siya. So may enjoy nyo rin maglaro dito ng COD kahit na may kalaban. Wala tayong experience sa frame drops dito sa smartphone na to. So next naman is Firelight 84. So settings natin ay graphics extreme at frame rate natin nasa high. So yan, pagdating sa Firelight 84, so kahit na may kalaban tayo, maganda rin ang performance dyan ni iPhone 12. At available nga siya, nakakatuwa sa mataas sa settings, and so far no frame drops din tayong na-experience ito sa device na to. So solid din siya gamitin sa Firelight 84. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa iPhone 12 ngayong early 2025. At kung makikita nyo naman, lahat ng tinest natin games dito ay very playable. ML, COD, Firelight 84, and even Honor of Kings. So lahat po ng games na yan nakaset sa mataas sa settings at playable siya. Wala siyang na-experience sa any frame drops. Hindi siya nahirapan mga ka-J-Vlog. And again, when it comes sa battery niya, expect nyo talaga mabilis siya malobat, lalo-lalo na pag gagamitin nyo for gaming. Siyempre, pag gagamitin nyo to sa gaming, doon nyo nagagamit yung talaga, yung full performance ng chipset na nagre-require ng mas malakas na battery consumption. Lalo-lalo na nakaset kayo sa high settings, kaya mas mabilis po siya malobat pag naglalaro kayo. Pero overall, when it comes sa chipset nito, napaka-solid for gaming. Again, yung chipset nito na Apple A14 ay nakikita rin natin sa iPhone 12 and iPhone 12 Pro Max. Kaya expect nyo yung mga performance, yung performance nito ay same din sa performance sa iPhone 12 and iPhone 12 Pro Max. Ganyan pa rin ka-powerful ang Apple A14 Bionic chip ngayong early 2025. So nakakatuwa dito, maglilimang taon na tong iPhone 12, pero still when it comes sa performance ay napaka-solid din. So okay naman panglaro itong device na to. Ang pinaka-main na magiging kalaban nyo lang dito is of course yung overall battery capacity niya. Okay din yung ganitong aspect ratio. For me, yung screen size na to, the best din for gaming. Portable, tapos full screen, kaya hindi kayo mahihirapan maglaro ng ML or COD dito sa iPhone 12. And syempre, OLED display na to at lightweight itong si iPhone 12. So, ang pinaka-minimum na the best na pwede natin gamitin for gaming is 128GB. Kung bibili kayo ng 64GB nito, siguro malalagay nyo lang doon is Mobile Legends. So, grabe, napakabangis pa rin ng iPhone 12. Kaya kung interested kayo dito, maganda pa rin naman siya i-recommend, lalo na affordable na lang siya sa mga ni-recommend natin shop sa Green Hills, si Ate Mayet ng CMB Gadgets, Tall XA07. At kung interested kayo dito, pwede kayo mag-PM sa kanyang shop. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog, automatic bibigyan pa kayo ng discount ng shop na to. So, ganyan pa rin kabangis ang iPhone 12 ngayong 2025. Kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mga bagong labas na mga mid-range smartphones today.